Hindi mo talaga maiiwasang makita ulit ang lalaking ayaw mo na ulit makita. Pero paano kung ang lalaking yun pala ay ang dapat na magiging bago mong boss at ang ama pala ng batang dinadala mo? Yung babae na himatay! Yun lang ang huling narinig ni Evelina bago sa tuluyang mawala ng malay. Pagising niya, napahawak pa siya sa kanyang tiyan at nilibot ang paningin. Nasaan ako? Bulong ng dalaga sa sarili. Nasa ospital kayo, miss, at gusto ko lang pong ipaalam na buntis ka. Kaya naman dapat magdoble ingat, saad ng doktora. Nanlaki ang mata ni Evelina, hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig mula sa doktora. Napatingin pa siya sa paligid at nagulat nang makita ang isang pamilyar na lalaki. Siyang nagdala dito sa'yo. Mabuti na lang at nadala ka agad dito sa ospital para ma-check, saad ng doktora. Napahawak siyang muli sa kanyang tiyan, tapos ay naalala ang nangyari nung mga nakaraang linggo. Tsaka niya napagtanto na pumunta nga pala siya sa isang party at nang lumingon siya sa lalaking pamilyar, napagtanto niyang ito yung lalaking naka one night stand niya. Ang liit naman ng mundo, bulong ng dalaga. Naiwan silang dalawa ng lalaki sa loob at inakala ni Evelina na hindi siya naaalala ng lalaki. Pero nagulat siya nang magsalita ito. I'm sure you know me. I'm Darius. Ako yung nagdala sa'yo dito. Interview mo na sana kanina pero nawalan ka ng malay. Ako din yung magiging boss mo. Pero dahil buntis ka, at alam kong ako yung ama, hindi ko hahayaang magtrabaho ka habang ganyan yung sitwasyon mo. Seryosong saad ni Darius. Bumilis ang tibok ng puso ng babae. Hindi alam kung ano ang kanyang sasabihin sa lalaki. Don't worry, pananagutan kita. At gusto ko rin sana na sa bahay ka tumira. Para naman maalagaan din kita. Saad ng lalaki. Ano ka ba naman, Evelina? Siyempre, anak niya yung dinadala ko. Kaya ganyan siya kabait sa'yo. Bulong pa ng dalaga. Pwedeng dumaan na muna tayo sa bahay. Ipapaalam ko lang kila mama, saad ng babae. Of course. Ipagdadrive na kita. Sagot naman ni Darius at inalalaya na si Evelina. Sa loob ng sasakyan, tila hindi pa rin makapaniwala ang babae sa sobrang bilis ng pangyayari. Napatingin siya sa lalaking nasa tabi niya. Abala ito sa pagmamaneho. Okay ka lang? Tanong pa ni Darius sa kanya nang mapansing napatitig siya ng matagal dito. Ha? Oo, medyo gulat pa rin. That's understandable. Don't worry, I'll take care of everything. Hindi na siya umimik hanggang sa huminto ang sasakyan sa tapat ng isang simpleng bahay na kulay puti na may mga halaman sa gilid. Halika, pasok ka. Aya pa ni Evelina. Pagpasok nila sa loob, naamoy agad ni Darius ang mabangong halimuyak ng nilulutong adobo. Lumabas mula sa kusina si Evelina, ang ina ni Evelina, habang hawak ang sandok. Anak, akala ko ba may interview ka ngayon? Ngumiti si Evelina sa ina, pero halata sa kanya na kinakabahan siya. Mama, may sasabihin po ko. Bago pa niya tuluyang masabi sa ina ang balita, lumabas din si Lawrence na kanyang ama. Galing ito sa likod bahay. Anong meron? At sino yung kasama mo, anak? Napatigil si Darius tapos ay marahang ngumiti at magalang na nag-abot ng kamay. Good afternoon po, sir, ma'am. I'm Darius Monteverde. Napatingin si Evelyn sa asawa niya. Halatang nagulat ito. Tila narinig na nila ang apelidong yun. Isa sa mga pinakamayaman at kilalang pamilya sa bansa. Magandang hapon din, iho, sagot ni Lawrence at nakipagkamay sa lalaki. Pasensya ka na at medyo nagulat lang kami. Hindi namin inaasahan na may bisita. Naupo silang lahat sa sala habang si Evelina tahimik lang at tila nag-iipon ng lakas ng loob. Mama, Papa, buntis po ako. Natahimik ang paligid matapos sabihin yon ng dalaga. Halos sabay na napatayo ang kanyang mga magulang, hindi makapaniwala sa narinig mula sa kanilang anak. Anak, anong sabi mo? Halos pabulong na sabi ni Evelyn. Nanginginig pa ang mga kamay nito. Buntis po ako, ma. At tumingin si Evelina kay Darius, na ngayon ay seryosong nakatingin sa kanyang mga magulang. Siya po ang ama. Napasinghap si Evelyn. Si Lawrence naman ay matagal bago nakapagsalita. Iho,
Totoo ba to? Dahan-dahan namang tumango si Darius. Opo, sir. I take full responsibility. Hindi ko po ito tatakbuhan. Paano namang nangyari to? Saad ng Ginoo. Hindi nakasagot si Evelina. At yumuko na lamang habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Sir, ma'am, hindi ko rin po inaasahan ang lahat ng to. Pero sigurado po ako sa desisyon ko. Pananagutan ko si Evelina at ang bata. Kung papayag po kayo, gusto kong maalagaan siya. Pwede muna siyang tumira sa bahay ko habang nagdadalang tao siya. Nagkatinginan ang mag-asawa dahil sa sinabing yun ng lalaki. Anak, hindi namin gusto na napunta ka sa ganitong sitwasyon. Pero kung talagang responsable si Darius at kung alam mong tama yung gagawin niya, susuportahan ka namin. Mahinahong sabi ni Evelyn. Napayakap si Evelina sa kanyang ina habang si Lawrence naman ay tumango kay Darius. Alagaan mo yung anak namin, iho. Hindi biro ang pagbubuntis. Ayoko makitang umiiyak ulit yan. Tumango ang lalaki sa ama ni Evelyn at nagsalita. Pangako po, sir. Hindi ko po siya pababayaan. Ilang saglit pa ay nagpaalam na rin ang lalaki. Salamat sa pagharap sa kanila. Bulong pa ni Evelina. They deserve honesty. At ikaw din. Sagot pa ni Darius. Hindi niya alam kung bakit pero sa sinabing yun ng lalaki, tila biglang gumaan ang pakiramdam niya. Sumakay na ang lalaki sa kanyang sasakyan at tuluyan na rin itong umalis. Kumaway si Evelina habang tinatanaw ang papaalis na si Darius. Kinabukasan, maagang sinundo ni Darius si Evelina. Pagdating nila sa harap ng malaking bahay, napanganga si Evelina. Halos hindi siya makapaniwala sa laki ng mansyon. Wow! Mahina niyang nasambit. Dito ka nakatira? Tumango lang si Darius at bumaba sa kotse. Halika, don't be intimidated. Consider this as your home for now. Nag-alangan siyang bumaba pero nang maramdaman niyang binuksan na ng lalaki ang pinto sa kanyang gilid, wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng mga tauhan, isang butler, 2 katulong at isang matandang babae na halatang may mataas na posisyon sa bahay. Good morning, Sir Darius. Bati ng mga to. Good morning. This is Evelina. From now on, treat her with the same respect you give me. She'll be staying here. Sabay-sabay na napatango ang lahat nang marinig ang sinabi ng lalaki. Welcome po, ma'am. Ako po si Manang Cora. Head housekeeper ako dito. Huwag po kayong mahihiyang magsabi kung may kailangan kayo. Sabi pa ng matanda. Ngumiti si Evelina sa matanda. Salamat po, Manang. Hinatid siya sa isang malawak na kwarto sa ikalawang palapag. Kung gusto mong ipabago o maipalagay, sabihin mo lang. Sabi pa ni Darius. Ayoko may kulang sa'yo. Lalo na sa kalagayan mo. Hindi na kailangan. Mabilis niyang sagot. Sobra-sobra na nga to eh. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad ng lahat ng to. Hindi mo kailangang magbayad. Ang mahalaga ay maayos ka at ligtas ang bata. Seryosong saad ni Darius. Sandaling natahimik si Evelina sa kanyang narinig. Thank you. Mahina niyang sabi. Lumipas ang maghapon, abala si Darius sa trabaho sa opisina sa loob ng bahay. Habang siya ay nagpapahinga, binigyan pa siya ng mainit na gatas at prutas ni Manang Cora. Mabait si Sir Darius, ma'am, sabi pa ni Cora habang nag-aayos ng kama. Oo nga, pero parang hindi ko pa rin siya lubos na kilala. Ganun talaga si Sir Darius, tahimik lang, pero mabuti naman ang kanyang puso. Simula nung mamatay yung lolo niya, siya na ang nagpapatakbo ng lahat. Mabigat yun para sa isang bata pa lang noon. Napatango si Evelina. Doon niya naintindihan kung bakit parang laging seryoso ang lalaki. Kinagabihan, kumatok si Darius sa pinto ng kanyang kwarto. Can I come in? Sure, mabilis naman nasagot ni Evelina. Pumasok ang lalaki na may dalang tray ng pagkain. Nagdala ako ng dinner. Hindi na kita pinababa, baka mapagod ka pa. Saad ng binata. Ay, salamat. Pero kaya ko naman pong bumaba. Evelina, putol pa ni Darius. Please, hayaan mo kong alagaan ka. Napatigil ang babae sa narinig. Dahan-dahan siyang naupo sa sofa at tinanggap ang tray na may mainit na sopas, kanin at prutas. Tahimik silang kumaing dalawa. Paminsan-minsan, tinitignan siya ni Darius. At sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata,
Bigla siyang umiiwas ng tingin. Kung may kailangan ka, gamot, vitamins, anything, sabihin mo lang kay Manang Cora or idiretso mo sa akin. At may susundo sa'yo bukas para sa check-up. Okay, sagot ni Evelina. Good. Tumayo ang lalaki pero bago ito lumabas ng kwarto, sandali siyang huminto sa pinto. Evelina? Yes? Tawagin mo lang ako kung may nararamdaman kang kung ano. Kahit anong oras pa yan. Don't hesitate. Sige, salamat Darius. Bahagyaring umiti ang lalaki at kinagulat yon ni Evelina. Nang tuluyan na itong lumabas, napahiga siya sa kama. Ang bilis ng pangyayari. Isang gabi lang naman yun tapos ngayon, kasama ko na siyang nakatira sa iisang bubong. Kinakabahan naman ako. Bulong ng babae sa kanyang isipan. Napahawak siya sa kanyang tiyan at ngumiti ng bahagya. Baby, mukhang mahaba-habang kwento to ha. Bulong niya bago tuluyang pumikit. Sa labas ng pinto, naroon pa ang lalaki at nakasandal. Nakapikit din ito tapos ay marahang napangiti. Good night, Evelina. Mahinang saad niya. Mabilis na lumipas ang mga araw ni Evelina sa bahay ni Darius. Sa una, hindi niya alam kung paanong kikilos. Sanay siya sa simpleng pamumuhay. Nag-aalaga ng halaman, nagluluto, naglilinis. Kaya kahit anong gawin ng mga katulong para pagpahingahin siya, hindi siya mapakali. Isang umaga, habang abala si Darius sa trabaho sa opisina ng bahay, bumaba si Evelina sa kusina. Naabutan niya doon si Cora na abala sa pag-aayos ng almusal. Manang, tulungan ko na po kayo. Alok niya pa dito. Ay naku ma'am, hindi pwede. Baka mapagalitan ako ni Sir Darius. Agad na sagot ni Cora. Hindi naman niya malalaman, Manang. Sige na nga, pero dahan-dahan lang ha. Baka mapagod kayo. Habang naghahanda ng almusal, napuno ng amoy ng pritong itlog at tinapay ang buong kusina. Nang marinig ni Evelina ang yabag mula sa hagdan, agad niyang inayos ang mga plato. Pagbaba ni Darius, agad siyang napahinto nang makita ang babae sa kusina. Evelina, anong ginagawa mo? Nagluluto lang ng almusal, sabi niya. Hindi mo kailangan gawin yan. May tao naman dito para dyan. Alam ko, pero gusto ko ring makatulong kahit papano. Hindi kasi ako sanay na wala akong ginagawa eh. Sandaling tumahimik si Darius. Tinitigan lang niya ang babae hanggang sa nagsalita ulit ito. Fine, pero siguraduhin mong hindi ka mapapagod ha. Oo, promise. Maya-maya ay kumain na silang dalawa ng almusal sa dining table. Nagkukwento si Evelina tungkol sa pamilya niya at kung paano siyang lumaki sa probinsya. Si Darius naman ay paminsan-minsan ay nakikinig lang pero napapangiti sa mga simpleng bagay na ikinakwento ng babae. Hindi mo ba namimiss magtrabaho? Tanong pa ni Darius habang umiinom ng kape. Miss ko, oo. Kaya nga nag-apply ako sa kumpanya mo eh. Pero nalaman kong buntis ako. I guess kailangan ko talaga na munang magpahinga. Napangiti si Darius at bahagyang tumango. Good. You need peace of mind now, not pressure. Pagkatapos kumain, nagpaalam siya kay Darius na pupunta siya sa veranda. Gusto ko lang maglakad-lakad ng kaunti, sabi niya. Just take care, sagot ng lalaki. Pagdating doon, nakita niya ang walis. Kaya naman agad niya itong kinuha at nagsimulang magwalis sa veranda. Ma'am, bakit po kayo nagwawalis? Sigaw ni Manang Cora mula sa kusina. Okay lang po, Manang. Exercise lang naman po to. Tugon niya sa matanda. Nang sumapit ang tanghali, naabutan ni Darius ang babae na nag-aayos ng mesa at napangiti pa ito habang may ginagawa. Evelina, di ba sabi ko sa'yo magpahinga ka lang? Dahan-dahang bumaling ang babae at ngumiti ito kay Darius. Hindi ko mapigilan. Mas gusto ko kasing gumalaw eh. Nakakapanibago kasi kung puro higa lang. Fine. Pero kung gusto mong tumulong, may mas magaan kang pwedeng gawin. Ano yun? Nakakunot noong tanong ng babae. Magluto. Baka gusto mong ikaw na lang yung magluto para sa atin minsan. Sagot ng lalaki. Challenge accepted, Mr. CEO. Sambit ni Evelina sa lalaki. Then, it's a deal. Sagot naman ni Darius. Kinagabihan, niluto ni Evelina ang paborito niyang tinola. It smells homey. Wika ni Darius at naupo. First time ko yatang marinig na nagustuhan mo yung amoy ng pagkain. Biro pa ni Evelina. Maybe because this time, it's cooked with care. Sagot ng lalaki. Bahagyang namula si Evelina sa kanyang narinig. Wow, may tinatago ka rin palang pagka-corny ah. Sabi ng babae pero natawa rin.
corny, yes? Tugon ni Darius. But I mean it. Matapos nilang kumaing dalawa, pumunta sila sa veranda at tinanaw ang magandang bilog na buwan. Ang ganda ng buwan, no? Mahinang sabi pa ni Evelina. Yeah, sagot ni Darius. Pero mas maganda kung may kasama ka habang tinitignan to. Napalingon ang babae sa kanya at sandaling nagtama ang kanilang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ni Evelina pero agad din siyang umiwas ng tingin sa lalaki. Isang umaga, habang nagluluto siya ng almusal, biglang dumating si Darius sa kusina. Hindi pa man siya nagsasalita, kinuha na nito ang hiniwang gulay sa harap niya. Anong ginagawa mo? Tanong ni Evelina. Tutulong ako. Hindi pwedeng ikaw lang yung gumagawa ng lahat. Sagot ng lalaki. Wow, si Mr. CEO marunong magprito ng itlog. Watch and learn. Sagot pa ni Darius. Pero ilang minuto lang, sumirit ang mantika at napaurong agad ang lalaki. Aray! Reklamo ni Darius at agad na napaatras at napakamot sa kanyang braso. Ay naku, sinasabi ko na nga be. Natalsikan ka tuloy ng mantika. Hinipan niya ang balat ng lalaki bago ito binasa ng malamig na tubig. Napatitig si Darius sa kanya. Sobrang lapit na nila sa isa't isa. Mag-ingat ka nga sa susunod. Mahinang sabi pa ni Evelina. Next time, ako na lang ulit yung magpiprito. Biro pa ni Darius. Napailing na lang si Evelina sa sinabi ng lalaki. Mula noon, madalas nang nasa tabi ni Evelina si Darius. Kapag naghahanda ng almusal, siya ang nagbubukas ng mga garapon. Kapag nag-aayos ng mesa, siya ang nagdadala ng tubig. Kapag inaantok si Evelina sa hapon, siya ang nagrereklamo para sa babae. Matulog ka na muna. Hindi mo kailangang tapusin yan ngayon. Pero gusto kong matapos. Hindi pwedeng pagurin ng buntis. Sabat pa ni Darius habang nakataas ang kilay. Doctor's order. Ah, ganun. Kailan ka pa naging doktor? Since the day I found out I'll be a father. Sagot nito ng diretso. Napahinto si Evelina sa ginagawa at tumingin kay Darius. At ayan na naman ang mabilis na tibok ng puso niya na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, habang naghahanda si Evelina para sa kanyang prenatal check-up, nakasuot na agad ng polo si Darius. Ready? Ha? Saan ka pupunta? Sasamahan ka. Hindi na, kaya ko naman mag-isa. Evelina. Napabuntong hininga na lang ang babae at dahan-dahang tumango. Sige na nga. Mahinang sagot niya. Good, let's go. Sa klinik, tahimik na nakaupo si Evelina sa waiting area habang hawak ang folder ng kanyang medical records. Katabi niya si Darius na abala sa pagsuscroll sa cellphone pero paminsan-minsan ay sumisilip sa kanya. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Darius habang napapansin ang paglalaro ng babae sa laylayan ng kanyang blouse. Medyo. Baka kasi may kulang na vitamins o kung ano. Wala yan. You've been taking care of yourself. Sagot ng lalaki sabay tapik sa kamay niya. Relax, okay? Hindi na siya nakasagot dahil tinawag na ng nurse ang pangalan niya. Miss Evelina Cruz, you may come in. Agad siyang tumayo pero bago pa siya makalakad, inabot ni Darius ang bag niya. Ako na. Nagkatinginan silang dalawa at saka siya napangiti ng bahagya. Salamat. Pagpasok niya sa loob, sinalubong sila ng obstetrician na may mahinahong ngiti. Good morning, Miss Cruz. Oh, kasama pala natin si Mr. Medyo namula si Evelina at hindi na nakasagot. Ngumiti naman sa kanya ang doktora. Let's see how the baby's doing. Humiga si Evelina sa examination bed habang inihahanda ng nurse ang ultrasound machine. Nakatayo si Darius sa tabi. Halatang kinakabahan din. Nang marinig nila ang unang heartbeat ng sanggol, pareho silang napatingin sa screen. Ayan siya, wika ng doktora. Itinuro ang maliit na anino sa monitor. 3 months and everything looks normal. Malakas yung heartbeat. Napangiti si Evelina. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Naririnig ko siya. Bulong pa niya. Halos hindi makapaniwala. Tumingin si Darius sa kanya. Hindi maitago ang ngiti. That's our baby. Mahinang tugon ng lalaki. Natawa naman ang doktora. You seem excited, sir. Medyo lang po. Sagot nito sabay kamot sa batok. Pagkatapos ng ultrasound, inabutan sila ng doktora ng ilang reseta at reminders. Make sure to eat more leafy vegetables ha at uminom ng maraming tubig. Iwasan na muna ang stress, okay? Bilin pa nito. Salamat po, Doc. Sagot ni Evelina.
Habang palabas sila ng klinik, hindi mapigilan ni Darius ang mapatingin muli sa ultrasound photo sa kamay ni Evelina. Ang liit pa niya, sabi niya. Pero totoo palang ganun yun, no? Naririnig mo yung tibok ng puso. Oo, nakangiting sagot ni Evelina. Parang doon ko lang talaga naramdaman na may buhay sa loob ko. Don't worry, I'll make sure na magiging okay kayong dalawa. Hindi mo naman kailangan gawin yon, Darius. Mahinang sabi ng babae. Gusto ko. Hindi kita kayang pabayaan. Habang pauwi sila, tahimik lang si Darius sa pagmamaneho. Pero ilang sandali, nagsalita ito. Evelina, mahina niyang sabi. Salamat. Para saan? Para sa lahat. For not giving up. Hindi alam ni Evelina kung ano yung isasagot niya sa lalaki. Napangiti si Evelina at nilingon ang lalaki. Hindi ko naman to kayang mag-isa kung wala ka. Saad ng babae kay Darius. Pagdating nila sa bahay, hinayaan niyang magpahinga si Evelina. Habang natutulog ito, dahan-dahang tinakpan ni Darius ng kumot ang babae. Tinitignan niya pa ito ng matagal. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pero sa bawat araw na kasama niya si Evelina, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nagbabago. Hindi na lang ito tungkol sa responsibilidad. May kung anong dala si Evelina na tila binabago siya. Kinabukasan, habang kumakain sila ng almusal. Inumin mo na yung gatas mo. Paalala pa ng lalaki. Hindi ko gusto yung lasa. Sagot ni Evelina sa lalaki. Then I'll drink with you. Sabi niya sabay abot ng baso. Natawa si Evelina sa lalaki. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Hindi rin naman kita mapipilit kung hindi ko gagawin. Sagot ni Darius habang nilalapit ang baso sa labi. Sabay tayo? Isang hapon, habang nag-aayos si Evelina ng mesa, narinig niya ang pamilyar na boses mula sa gate. Anak! Napalingon siya at agad na napangiti. Ma! Pa! Mabilis niyang sinalubong sina Evelyn at Lawrence, na halatang sabik na makita siya. Niyakap siya ng mahigpit ng ina, habang si Lawrence naman ay agad na hinaplos ang ulo niya. Aba, parang hindi buntis tong anak natin ah. Ang blooming mo. Biro pa ni Evelyn habang nakatingin sa tiyan ni Evelina. Man naman, natatawang tugon ng babae. Wala pa nga po masyadong ipinagbago. Maya-maya, lumabas si Darius mula sa kusina. Bit-bit ang isang basket ng prutas. Good afternoon po, Mr. and Mrs. Cruz. Magalang nabati ni Darius sabay ngiti sa mag-asawa. Magandang hapon, iho. Saad pa ni Lawrence. Salamat ha sa pag-aalaga sa anak namin. Wala po yun, sir. It's my responsibility. Sagot pa ni Darius. Napangiti si Evelyn sa lalaki. Ang bait mo talaga, Darius. Maraming salamat ha. Saad ng ginang. Pagdating ng gabi, sabay-sabay silang kumain sa hapag. Si Darius mismo ang nagluto ng adobo at sinigang. Ang sarap nito, Darius! Puri pa ni Evelyn habang kumukuha ng isa pang kutsara ng ulam. Salamat po, Ma'am Evelyn. Natuto lang din po ako dahil kay Evelina. Sagot pa niya sabay tingin sa babae. Napakagatlabi si Evelina at umiwas ng tingin. Uy, tumingin ka raw sa kanya. Biro pa ni Lawrence na nakapagpagaan sa usapan. Pa! Reklamo ni Evelina pero halatang namumula. Alam mo, Darius, nung una, nag-alala talaga kami sa anak namin. Pero ngayong nakikita namin kung paano siya alagaan dito. Parang gumaan na yung loob namin. Salamat po. Gusto ko pong makasiguro na ligtas sila pareho. Si Evelina at saka ang baby. Tahimik na tumango si Lawrence nang marinig yon. Responsableng lalaki ka. Yan ang importante. Matapos ang hapunan, sabay-sabay silang nagkape sa veranda. Si Evelina nakasandal sa upuan habang hawak ang tiyan niya. Si Darius naman ay tahimik lang, nakamasid sa kanila habang nagkukwentuhan. Nakakatuwa anak, wika pa ni Evelyn. Hindi ko akalain na magiging ganito kakasaya kahit biglaan ang lahat. Siguro kasi kahit magulo nandito si Darius at saka kayo po ni Papa. Napatingin si Darius sa kanya at bahagya itong napangiti. Hindi man niya sabihin, alam ni Evelina, ramdam niyang totoo ang pag-aalaga sa kanya ng lalaki. Hindi ito dahil sa obligasyon lang. Bago umalis ang mga magulang ni Evelina, kinausap siya ni Evelyn sa gilid. Anak, mukhang mabait naman talaga si Darius. Pero tandaan mo, kahit anong mangyari, pakinggan mo pa rin yung puso mo. Hindi lang dapat utak. Napatango siya sa kanyang ina. Opo, ma. Pero kung ako yung tatanungin mo,
Bagay kayo. Ma! Agad niyang saad habang si Darius naman ay naglakad papalapit para magpaalam sa kanila. Salamat po sa pagbisita, sabi ni Darius. Anytime po pwede kayong bumisita ulit. Sige iho, at kapag gusto mo ng lutong bahay, sabihin mo lang ha. Tugon ni Lawrence sabay tapik sa balikat ni Darius. Nang makaalis na ang mga magulang niya, bumalik sila sa loob. Tahimik lang si Evelina habang inaayos ang mesa. Pero napansin ni Darius ang kakaibang kislap sa mga mata ng dalaga. Masaya ka? Tanong pa ni Darius. Oo, ngayon ko lang ulit naramdaman yung ginhawa na kasama ko sila, sagot niya. At salamat sa effort mo ngayong gabi. Para sa'yo't sa kanila, madali lang yun, sagot pa ni Darius. Nagtagpo ang mga mata nila at sandaling nagkaroon ng katahimikan. Maya-maya pa ay ngumiti sila sa isa't isa. Kinabukasan, maagang nagising si Evelina. Akala niya ay sana naman ang unang bababa sa kusina, gaya ng nakasanayan. Pero pagdating niya doon, naamoy niya agad ang halimuyak ng sinangag at pritong itlog. Napataas siya ng kanyang kilay. Si Darius kaya to? Hindi siya nagkamali. Pagpasok niya sa kusina, nadatnan niyang nakatayo si Darius. Suot na naman ito ang apron. Abala sa pag-aayos ng almusal. Good morning! Bati nito nang mapansin siya. Good morning din! Nakangiting sagot niya. Hindi ko ina-expecto Sabi ng mama mo kagabi na gustong-gusto mo daw ng sinangag tuwing umaga. Kaya sinubukan ko. Wow! CEO sa umaga, kusinero din sa umaga. Multitasking. Nakangiting sagot pa ni Darius. Habang kumakain sila, napansin ni Evelina kung paano siya inaasikaso ni Darius. Siya ang nagsasandok ng kanin, siya ang naglalagay ng tubig sa baso niya, at siya pa mismo ang nag-aabot ng vitamins. Hindi mo kailangan gawin lahat ng to, Darius. Mahina pa niyang sabi. I know. Pero gusto ko. Napatingin siya dito at dahan-dahan ding nag-iwas ng tingin. Matapos kumain, nagpa siya si Evelina na maglinis ng sala. Pero bago pa siya makapagsimula, agad nang sumabat si Darius. Hindi mo kailangang magbuhat, Evelina. Hindi naman ako magbubuhat. Mag-aayos lang ako ng mga unan. Basta wag kang magpapagod. Paalala pa nito habang inaayos ang mga kurtina. Napailing na lang si Evelina sa kanyang narinig. Parang may bodyguard ako sa bahay Biro pa niya. Bodyguard, driver, chef. Depende kung anong kailangan mo. Natawa naman ng babae. Kung ganon, baka masanay ako. Hindi naman masama yun, sagot ng lalaki habang nakangiti din. Kinahapunan, sabay silang naglakad sa hardin. Habang nagdidilig si Evelina, hawak naman ni Darius ang maliit na tabo ng tubig. Alam mo, sabi ni Darius, hindi ko akalaing mag-e-enjoy ako sa ganito. Sa ganito? Tanong niya. Sa simpleng buhay, yung tahimik lang. Walang board meeting, walang investors. Napangiti si Evelina sa kanyang narinig mula sa lalaki. Nakakagaan din kasi ng loob yung ganito. Parang kahit sandali, hindi mo kailangan maging CEO Darius Monteverde. Tumingin ito sa kanya. Sa harap mo, hindi ko kailangang magpanggap. Nagtama ang kanilang mga mata at agad na nag-iwas ng tingin si Evelina. Lalo na nang maramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kinagabihan, habang nanunood sila ng pelikula sa sala, biglang may isang eksenang nakakatawa. Napahalakhak si Evelina doon at hindi niya namalayang nakasandal na pala siya sa balikat ni Darius. Hindi agad siya nakagalaw at ang akala niyang aalisin ni Darius ang pagkakasandal niyang yon ay hindi ginawa ng lalaki. Sa halip, marahan itong inalalayan ang ulo niya para mas makapagpahinga siya. Comfortable ka? Bulong ni Darius. Oo, sagot ni Evelina. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon. Maya-maya pa, umulan na ng malakas. Habang ine-enjoy naman ng dalawa ang sarili sa panunood ng pelikula, bandang 2:00 ng madaling araw, tahimik na natutulog si Darius sa kabilang kwarto nang bigla siyang magising sa mahina, ngunit paulit-ulit na katok. Darius! Mahinang tawag na Evelina mula sa labas. Napakunot ang noo niya at agad na tumayo. Pagbukas ng pinto, nadatnan niyang nakasilip si Evelina, nakapajama at may hawak na maliit na unan. Ba't gising ka pa? Nag-aalalang tanong niya. Hindi ako makatulog. Mahinang sabi pa nito. Masama ba yung pakiramdam mo? Umiling ang babae sa kanya. Hindi, pero gusto ko ng manggang hilaw. Napakurap si Darius.
Manggang hilaw? Ngayong 2:00 ng umaga? Dahan-dahan namang napatango si Evelina. Oo, yung maasim na maasim, tapos may bagoong. Ilang segundong natahimik si Darius bago siya napabuntong hininga. Sige, hahanap tayo Saad ng lalaki. Ha? Ngayon? Ngayon. Pero madaling araw na, hindi bale. Para makatulog ka na rin. Sagot ni Darius. Pagkalipas ng 20 minuto, umalis si Darius sakay ang kotse. Nakasuot lang siya ng hoodie at tsinelas. Samantala, naiwan naman si Evelina sa sala hawak ang kanyang unan. Makalipas ang kalahating oras, bumalik na si Darius, pawisan nito at may dalang plastic bag. Mission accomplished, sabi niya sabay abot ng manggang hilaw at bagoong. Lumapad ang ngiti ni Evelina nang makita yon. Oh my gosh! Thank you so much! Bumili pa ako sa 24-hour market sa kabilang barangay. Sabi ni Darius sabay upo. Mukhang mapapalaban tayo sa cravings mo Habang kumakain si Evelina ng kanyang mangga, nakatingin lang si Darius sa kanya na natatawa. Sobrang saya mo sabi nito sa babae. Masarap kasi, gusto mong tikman? No need, para sa'yo yan, sagot pa ng lalaki. Bakit ayaw mo? Tanong ng babae. Hindi ko trip yung maasim, sagot nito pero hindi naalis ang tingin sa babae. Bakit mo pinagtsagaan na maghanap ng ganito? Ngumiti si Darius ng bahagya. Kasi gusto mo, sagot niya. Kinabukasan, bago pumasok si Darius sa office, nag-text si Evelina. Gusto ko ng taho. Hindi pa man siya nakakalayo sa gate, agad na siyang lumiko pabalik. Pagdating niya sa bahay, gulat na gulat si Evelina nang makita itong may dalang-dalawang malaking baso ng taho. Akala ko nasa office ka na. Gulat na tanong pa ng babae. Paalis pa lang. Buti may nadaanan akong naglalako, sagot ni Darius. Ngumiti si Evelina sa kanya, sabay kuha ng taho sa kamay niya. Salamat Darius. Anything for you and the baby. Kinagabihan naman, habang nanunood sila ng TV, bigla namang nagsalita si Evelina. Darius? Another craving? Ngumiti si Evelina. Medyo nahihiya pa siya. Gusto ko ng fishball. Fishball? Kunot noong saad pa ng lalaki. Tumango naman si Evelina sa kanya. Yung binibili sa kanto. May sawsawang matamis na maanghang. Napahawak si Darius sa sentido. Okay, fishball it is. At makalipas lang ang 10 minuto, bumalik si Darius na may bitbit na paper bag at stick ng fishball. Habang kumakain si Evelina, hindi niya mapigilang matawa. Hindi ko akalaing marunong tumawad sa fishbowl stand yung isang CEO. Natawa si Darius sa kanyang narinig. Gagawin ko lahat. Huwag mo lang sabihin, gusto mo ng balot sa desyerto. Lumipas ang mga araw, nasanay na sila sa mga cravings ni Evelina. Minsan ice cream sa tanghali, minsan lugaw sa gabi, at minsan, simpleng yakap lang bago makatulog. Thank you, Darius. Mahina niyang sabi isang gabi habang magkasabay silang naglalakad sa labas ng bahay. Para saan? Sa lahat ng efforts mo. Alam kong mahirap, pero hindi mo ko pinapabayaan. Dahan-dahang napatingin si Darius sa kanya. Hindi ako mapapagod, Evelina. Kasi gusto kong nandito ako para sa'yo. Napangiti ang babae, pero hindi na siya nagsalita. Mabilis na naman ang tibok ng kanyang puso dahil sa lalaking ito. Araw ng Sabado, nang maisipan ni Evelina na magluto para sa lalaki. Gusto niyang sorpresahin si Darius ng paborito nitong adobo kahit medyo nahihilo siya. Pinilit pa rin niyang magluto. Masarap to, siguradong magugustuhan niya to. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang mesa. 6:00 na ng gabi nang matapos siyang magluto. Nilagyan pa niya ng bulaklak sa gitna ng mesa at naglagay ng maliit na scented candle. Pero habang lumalalim ang gabi, hindi pa rin dumarating si Darius. Lumipas ang kalahating oras tsaka lang tumunog ang cellphone niya. Sorry Eve, may emergency meeting si Mr. Tan. Hindi ko maiwan. Don't wait up, okay? Napahinto si Evelina sa kanyang nabasa. Hawak-hawak pa rin ang kanyang cellphone. Hindi niya alam kung bakit pero bigla na lamang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi naman siya galit pero parang gusto niyang umiyak. Pagdating ng 10:00 ng gabi, dumating na rin si Darius. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng tahimik na bahay at malamig na hapunan sa mesa. Tinawag niya si Evelina pero walang sumasagot. Pag-akyat niya sa kwarto, nadat na niyang nakahiga ito at nakatalikod.
Eve, mahinang tawag niya dito. Walang sagot. Gising ka pa ba? Pagod ka 'di ba? Kumain ka na lang dyan. Mahina pero may halong tampo ang boses ni Evelina. Napakamot ng ulo si Darius. Alam na niya agad kung anong ibig sabihin nun. Sorry, hindi ko sinasadya. Bigla lang kasing hindi mo kailangang magpaliwanag. Putol pa ni Evelina. Sabay hawak ng mahigpit sa kumot. Sanay na akong hindi mo ako priority. Natigilan si Darius sa kanyang narinig. Eve, hindi naman ganun. Bakit parang ganun? Humarap si Evelina sa lalaki. Nangingilid na ang kanyang luha. Sinabi mo dati na lagi kang nandyan. Pero ngayong kailangan kita sa simpleng dinner, wala ka. Natahimik si Darius. Tapos ay marahan itong lumapit at naupo sa gilid ng kama. Totoo, nagkulang ako. Pero Eve, may trabaho lang talaga ako. Gusto ko sanang makasama ka kaso. Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang bigla na lamang tumulo ang luha ni Evelina. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak, sabi nito. Siguro kasi gusto ko lang na maramdaman na importante pa rin ako sa'yo. Of course you are. Mahinahon niyang sabi sabay puna sa luha ng babae. Hindi lang ikaw, kayong dalawa ng baby natin. Pero, walang pero. Bulong pa ni Darius. Pasensya na kung hindi kita nasabayan sa dinner. Bukas, ako naman yung magluluto para sa'yo, promise. Kinabukasan, tinupad ni Darius ang pangako niya sa babae. Maaga siyang nagising at habang mahimbing pa ang tulog ni Evelina, nagluluto na siya ng almusal, sinangag, itlog at tuyo. Pagkagising ni Evelina, naamoy niya kaagad ang pagkain at napangiti, kahit ayaw pa sana niyang bumangon. Pagkababa niya, nadatnan niya si Darius na abala sa kusina. May suot pang apron na may nakasulat na World's Best Cook, Trying Hard. Anong ginagawa mo? Natatawang saad ng babae. Bumabawi sa dinner na nasira ko kagabi. Sagot ni Darius sabay kindat sa babae. May dessert ba? Saad ni Evelina. Napangisi si Darius sa babae. Of course, para sa'yo lang to. Manggang hilaw with bagoong. Napailing ang babae at tuluyan ng natawa kay Darius. Sira ka talaga. Basta napasaya kita, okay lang. Habang kumakain silang dalawa, nakatingin lang si Darius sa kanya. Masaya siya na maayos na sila ng babae. Linggo ng umaga, maganda ang panahon at mukhang maaliwalas ang mood ni Evelina. Matapos ang breakfast na niluto ni Darius, bigla siyang napatingin sa ref. Halos wala na itong laman. Darius? Tawag niya habang nagliligpit ng pinggan. Yes? Pwede ba tayong mag-grocery mamaya? Wala nang laman yung ref pati snacks ko ubos na. Agad itong napatayo at bumaling sa babae. Of course. Pero ako yung magdadala ng cart. Ayokong mabigatan ka. Saad pa ng lalaki. Kaya ko namang magtulak ng cart, Darius. Sabay tawa ni Evelina. Pero buntis ka. At ayokong mapagod ka kahit kaunti. Sabay kindat ng lalaki. Pagdating nila sa supermarket, parang batang tuwang-tuwa si Evelina. Habang may hawak na listahan. Okay, una sa listahan, gatas, prutas, gulay, tsaka manggang hilaw. Sabat agad ni Darius. Napatawa si Evelina. Hindi talaga yan mawawala, no? Of course. Para sa paborito kong buntis. Sagot nito habang pinupunasan ang pawis niya kahit air-conditioned yung lugar. Habang nag-iikot sila, mapapansin kung gaano ka-protective si Darius. Siya ang nagtutulak ng cart. Siya rin yung kumukuha ng mga mabibigat. Minsan kapag may ibang lalaking napapatingin kay Evelina, mabilis niyang hinahawakan ang bewang nito. Bakit parang galit ka? Wala, just making sure they know you're not available. Sagot ng lalaki. Pagdating nila sa snack section, napahinto si Evelina. Pwede bang kumuha ng chips? Akala ko ba healthy foods lang? Cravings ko eh. Nakangusong sabi pa nito. Ay, fine. Pero kukuha din ako ng fruits para balance. Habang naglalakad, biglang sumakit ang likod ni Evelina. Kaya agad siyang inalalayan ng lalaki. Hey, are you okay? Nag-aalalang tanong pa ni Darius. Oo, siguro napagod lang ako kakalakad. Sagot ng babae. Umupo ka na muna. Ako na muna yung kukuha ng mga natitira sa listahan. Habang nakaupo si Evelina sa may bench malapit sa exit, tinitignan niya si Darius na abala sa pagpila at pagbabayad. Hindi niya maiwasang mapangiti.
Sino ang mag-aakalang ang lalaking ito na dati ay naka one night stand lang niya, ngayon ay abala na sa pamimili ng baby wipes, prenatal vitamins at manggang hilaw para sa kanya. Pagbalik ni Darius, dala-dala na niya ang grocery bags. Ready to go? Saad pa ng lalaki. Oo, pero ako'y magbubuhat ng isa. Sagot ng babae. Nope. Sabay iling ni Darius sa kanya. You just carry this. Sabay abot ng maliit na paper bag sa babae. Pagtingin ni Evelina doon sa loob, puro chocolate at ice cream yung naroon. Ano to? Para kapag nagtampo ka ulit, may panlambing na agad ako sa'yo. Sagot pa ni Darius. Napailing si Evelina, pero hindi rin niya maitago ang kanyang ngiti. Ang cheesy mo minsan, alam mo ba yon? Iling na saad ng babae. Alam ko. Pero effective naman, diba? Nakangising saad pa ni Darius. Ewan ko sa'yo. Sabi ni Evelina at natawa na lang. Pag uwi nila sa bahay, nagpatulong siya kay Darius mag-ayos ng groceries. Habang inaayos nila sa cabinet ang mga pinamili, napansin ni Darius kung paano siyang maingat sa bawat bagay. Lalo na sa mga gamit para sa baby. Excited ka na ba? Tanong ni Darius habang inaabot ang mga vitamins sa babae. Medyo kinakabahan pa rin, pero oo, excited na ako. Sagot ni Evelina sabay himas sa kanyang tiyan. Same here. Mahinang sabi ng lalaki at hinaplos din ang tiyan ng babae. Sandali silang natahimik dalawa. Hanggang sa biglang kumirot ang tiyan ni Evelina. Okay ka lang? Oo, gumalaw lang si baby. Nakangiting saad ng babae. Gusto niya lang sigurong maramdaman na kasama niya tayo pareho. Ngumiti si Darius tsaka marahang yumuko at bumulong sa tiyan ni Evelina. Hey baby, promise, Dad is here. Tanghali na ng araw na yon, nasa trabaho si Darius at si Evelina naman ay abala sa paglilinis ng bahay. Kahit ilang beses na siyang pinagsabihan ni Darius na magpahinga na lang, hindi naman siya mapakali kapag wala siyang ginagawa. Sayang din, maganda kung maayos yung bahay pag uwi niya. Mahina niyang bulong habang pinupunasan ang center table. Habang nakayuko siya at nag-aayos ng mga unan, biglang tumunog ang doorbell. Nagtaka siya doon, wala namang inaasahang bisita si Darius. Lumabas siya at binuksan ang gate. Bumungad sa kanya ang dalawang may edad na pamilyar ang mga mukha. Good afternoon, sino po sila? Magalang niyang tanong. Ngumiti ang babae sa kanya tapos ay nagsalita. I'm Helen Monteverde. At ito naman yung asawa kong si David. Nandito ba si Darius? Nanlaki ang mga mata ni Evelina sa kanyang narinig. Mga magulang ni Darius? Nasa trabaho pa po siya ngayon. Kinakabahang sagot niya dito. Ganun ba? Buti na lang nandito ka. Mabuti may nag-aasikaso sa bahay. Nagulat naman ang babae at hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Opo. Mahina niyang sagot. Habang naglilibot ang mag-asawa, napatingin si Helen sa mga kurtina at sofa. Dapat palitan na tong mga kurtina, mukhang luma na. Komento pa nito. David, tignan mo nga tong sahig, parang marumi. Miss, pakilinisan nga ulit. Dapat kumikintab to ha. Utos pa ng ginang. Napayuko lang si Evelina sa ginang. Opo, ma'am. Mahina niyang sagot. Akala nila katulong ako. Bulong niya sa kanyang isipan. Ngunit pinili na lamang niya ang manahimik. Maya-maya pa, nakaramdam ng sakit ng likod ang babae. Hinaplos niya ang tiyan at huminga ng malalim. Miss, ayos ka lang ba? Tanong pa ni David. Opo sir, ayos lang po ako. Magpahinga ka rin, mukhang pagod ka na eh, sabi ng lalaki. Pero bago pa man siya makasagot, bumalik si Helen at muling inutusan ng babae. Pakihanda nga kami ng juice, miss. Tumangulang si Evelina sa ginang. Opo, ma'am. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang marinig nila ang pagbukas ng pinto. Mom? Dad? Tawag ni Darius. Gulat na gulat nang makita ang mga magulang. Oh, Darius, anak! Agad na lumapit si Helen at niyakap siya. We missed you! Pagkatapos ng kanilang yakapan, napatingin si Helen kay Evelina na hawak ang baso ng juice. Anak, magaling yung bagong katulong mo ha. Maasikaso siya at kanina pa naglilinis. Napatigil si Darius sa kanyang narinig. Katulong? Agad siyang sinenyasan ni Evelina mula sa likuran. Marahan itong umiling at bumulong. Please, wag ngayon. Napatingin siya sa babae. Kitang-kita niya ang kaba sa mga mata nito. Agad na naintindihan ni Darius ang lahat. Ayaw ni Evelina na malaman ng mga magulang niya ang totoo. Hindi pa siya handa.
Ngumiti si Darius at tumikhim. Oo. Si Evelina. Bagong, tumutulong dito sa bahay. Alanganin niyang sabi. Magaling siyang babae. Respectful. Sabat pa ni David. Napatango si Helen. I like her. Mukhang maayos ka naman sa pagpili ng mga tauhan. Tahimik na nilapag ni Evelina ang juice sa mesa. Hindi na siya nagsalita dahil pakiramdam niya ay maiiyak na siya. Matapos ang ilang oras ng pag-uusap, umalis na rin ang mga magulang ni Darius. Pagkasara ng pinto, mabilis na humarap si Darius kay Evelina. Eve, bakit ayaw mong sabihin ko sa kanila? Nag-aalalang saad ng lalaki. Darius, natakot ako. Mahina niyang sagot. Ayokong malaman nila na buntis ako. Baka isipin nilang ginagamit kita o baka paalisin nila ako dito. Hindi ko kayang ilagay sa alanganin ng baby natin. Napahinga ng malalim si Darius at marahang hinawakan ng balikat niya. Hindi mo kailangang matakot. Kung sakali man, ako ang haharap sa kanila. Hindi ka nila pwedeng saktan o insultuhin. Pero umiling si Evelina sa lalaki. Darius, please. Not yet. Gusto ko munang ayusin lahat bago nila malaman. Hanggat kaya kong itago, gusto kong ako na muna yung mag-adjust, saad ng babae. Hindi umimik ang lalaki sa sinasabi ni Evelina. Pagkatapos ng ilang segundo, marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Evelina. Fine. I'll respect your decision. Pero promise me, kapag ready ka na, sabay natin silang haharapin, okay? Tumango si Evelina habang pinupunasan ang kanyang luha. Okay, salamat Darius. Ngumiti siya tsaka marahang hinaplos ang tiyan ni Evelina. Hindi nila kailangang tanggapin agad. Pero isang araw, ipapakilala ko kay Mom and Dad ang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Ikaw at ang baby natin. Napayuko si Evelina sa kanyang narinig. Nakangiti kahit naiiyak. Basta sa ngayon, magpahinga ka na muna. Ako na ang maglilinis. Okay. Makalipas ang ilang araw, muling bumisita sina Helen at David sa bahay ni Darius. Mas kalmado na si Evelina. Pinili na lang muna nitong manahimik at magpatuloy sa paglilinis habang abala ang mag-asawang Monteverde sa pag-uusap kasama si Darius sa sala. Anak, gusto lang naming makausap ka ng seryoso. Panimula ni Helen habang nakatingin kay Darius. Napatingin naman si Evelina mula sa kusina. Bahagyang nakinig sa tatlo. About what, Mom? Tanong pa ni Darius. About settling down. Settling down? Tanong pa ni Darius. Yes, anak. 31 ka na. May sarili ka ng kumpanya. May bahay ka na. Halos lahat nasa sayo na. Pero wala ka pang asawa. Your mom's right. Dagdag pa ng ama niyang si David. Hindi namin sinasabi na magmadali ka, pero gusto lang naming makita kang masaya. At syempre, gusto na rin naming magkaapo. Dagdag pa ng ama ni Darius. Napasinghap si Evelina. Muntik pang mabitawan ang basong hawak. Agad niya itong nilapag sa counter. Actually, may ipapakilala sana kami sa'yo. Saad ni Helen. Anak ng kaibigan ko, si Jana. Maganda, mabait, at may sarili din siyang negosyo. Bagay kayong dalawa. Tahimik lang si Darius habang nakatingin sa kanyang mga magulang. Si Evelina naman, nanatili lang na nakikinig sa pinag-uusapan nila. Jana, bagay kayong dalawa. Paulit-ulit niyang narinig sa kanyang isipan na sinabi ni Helen. Lumipas ang ilang minuto ng pag-uusap, puro papuri ang marininig kay Jana. Maganda, edukada, galing sa maayos na pamilya. Habang si Evelina, tahimik lang sa gilid. Pilit na nililinisan ang mesa kahit tapos na niyang gawin yon. Anak, pwede na naming ayusin yung dinner niyo next week, sabi pa ni Helen. Para makilala mo na siya, Mom. Mahinang saad pa ni Darius. Hindi ko alam kung walang mawawala kung makikipagkita ka lang. Putol pa ni Helen. Walang nagawa si Darius kundi ang pumayag sa kanyang mga magulang. Pagkaalis ng mga magulang ni Darius, natahimik ang buong bahay. Nakaupo si Darius sa sofa, hawak ang kanyang noo. Samantalang si Evelina ay nasa kusina, kunwaring abala sa paghuhugas ng plato. Eve, tawag pa ni Darius sa kanya. Sorry sa tungkol sa sinabi ni Mommy kanina. Wala kang kailangang ihingi ng sorry. Magulang mo sila.
Natural lang na gusto nilang makita kang masaya. Tumayo si Darius at lumapit sa kanya. Hindi nila alam na masaya na ako. Mahinahon niyang sabi. Bumilis ang tibok ng puso ng babae, pero agad siyang nag-iwas ng tingin sa lalaki. Darius, mahinang sabi ni Evelina. Mas mabuting sundin mo na lang sila. Wala naman akong karapatan sa'yo, Eve. Huwag mong sabihin yan. Totoo naman, diba? Sa mata nila, isa lang akong tauhan dito. Wala akong pangalan, wala akong lugar sa tabi mo. Natahimik si Darius sa sinabi ng babae. Sandali siyang tumitig sa kanya at saka marahang hinawakan ng kamay nito. Pero sa puso ko, may lugar ka. Ikaw at ang anak natin. Napaluha si Evelina, pero agad din niyang pinunasan ang pisngi. Darius, please. Huwag mo nang banggitin yun hanggat hindi pa nila alam yung totoo. Kailangan kong manatiling tahimik. Ayokong masira yung relasyon mo sa kanila. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila hanggang sa narinig nila ang mahinang patak ng ulan sa labas. Okay, pero promise, kahit anong mangyari, hindi kita bibitawan. Kinabukasan habang nag-aayos si Evelina ng mga bulaklak sa sala, biglang bumukas ang pinto. Mabilis siyang napalingon nang marinig ang boses ni Helen. O anak, mabuti naman at nandito ka. Maipapakilala ako sa'yo. Masiglang sabi ng ginang. Agad din namang sumunod ng tingin si Evelina sa babaeng pumasok. Matangkad at halatang may kaya ito sa buhay. Nakasuot ito ng mamahaling dress at nakangiti agad ito kay Darius. Anak, si Jana nga pala. Pakilala ni Helen sabay tapik sa braso ng dalaga. Ang fiancé mo. Biglang tumigil ang oras para kay Evelina nang marinig yun. Fiancé? Bulong niya sa kanyang isipan. Unti-unting lumamig ang kanyang mga palad habang pinipilit ngumiti. Kahit naramdam niya ang sakit sa kanyang dibdib. Oh, hello! Magiliw na bati ni Jana. Inabot ang kamay niya kay Evelina. You must be the new helper here. Sandaling natigilan si Evelina pero pinilit pa rin niyang ngumiti at nakipagkamay sa babae. Opo, ako po yung tumutulong dito sa bahay. Mahina at halos pabulong niyang sagot. Hindi niya alam kung paano niya nagawang magsinungaling. Pero ang tanging nasa isip niya ay ang protektahan ng anak sa sinapupunan niya. Ah, ganun ba? Ang sipag mo naman. Mabutit may katulong na pala dito. Saad pa ni Jana. I'm sure sobrang na-appreciate ni Darius yung trabaho mo. Napayuko na lang si Evelina. Pinipigilan ang sarili na huwag umiyak. Sa mga sandaling yon, gusto niyang tumakbo palabas ng bahay. Pero pinigilan siya ng pag-iisip na baka lalo lang siyang mapahamak. Lalo na't hindi niya alam kung paanong tatanggapin ng mga magulang ni Darius ang totoo. Tumikhim si Darius at lumapit na sa babae. Darius! Masiglang bati ni Jana at agad siyang niyakap. Surprise! Your mom invited me over. Napatingin si Darius kay Evelina. Halata sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Nakita niyang pinipilit ng babae ang ngumiti, pero bakas ang lungkot sa mga mata nito. I didn't know you were coming. Malamig niyang saad. Anak, dapat masaya ka. Di ba't malapit na yung kasal niyo? Mabuting ang nagkita na kayo ulit. Hindi alam ni Darius kung ano ang uunahin. Ang magpaliwanag sa fiancé niyang ilang araw niya palang nakilala o ang lapitan sa Evelina na ngayong nagmamadaling magligpit ng mga kalat para makaiwas sa eksena. Excuse me po muna, ma'am. Magalang na saad ni Evelina, pilit pinipigilan ang nanginginig na boses. Magluluto lang po ako ng hapunan. Tahimik siyang sinundan ni Darius ng tingin habang papalayo. Tahimik ang hapagkainan ng gabing yon. Nakaupo si Darius sa tabi ni Evelina, gaya ng nakasanayan nilang dalawa. Sa kabilang dulo naman ay naroon si Helen, ang ina ni Darius, habang katabi nito si Jana. Anong ginagawa niya dito sa mesa? Mariing tanong ni Jana sabay lingon kay Evelina. Di ba't dapat sa kusina kumakain yung mga katulong? Natahimik ang lahat. Napayuko si Evelina. Pilit na pinipigilan ang pangingilid ng luha. Magsasalita na sana si Helen nang mauna si Darius. She's not a helper. Matigas na sabi ng lalaki. Tinapunan ng matalim na tingin si Jana. And I won't allow you to speak to her that way. Darius! Saway ni Helen. Pilit pinapakalma ang anak. Anak, huwag kang bastos sa bisita mo. Ngunit hindi nakinig si Darius sa ina.
Huminga siya ng malalim bago tumingin sa buong pamilya. Hindi ko siya bisita, Ma'am. At hindi ko rin siya papakasalan. Natigilan si Helen, maging si Jana ay napatayo sa gulat. What do you mean by that? Singhal pa ni Jana. I mean, diretsong sabi ni Darius at tumingin kay Evelina na halatang nagulat din sa mga salitang lumabas sa bibig niya. Hindi kita papakasalan, Jana. Dahil si Evelina ang mahal ko. At saglit siyang napahinto. Magkakaanak na kami. Anong sinasabi mo? Halos pasigaw na tanong ni Jana habang namumula sa galit. Anak? Saad ng babae tumitig kay Evelina. Jana, enough. Malamig na wika ni Darius. Tumangus at hinawakan sa kamay si Evelina para ipagtanggol ito. Wala kang karapatan na bastusin siya. I'm done lying. Done pretending. She's the one I love. Biglang napahawak si Helen sa dibdib. Nanginginig ang mga kamay nito. Helen? Tawag pa ni David. Mom! Sigaw ni Darius. Mabilis siyang lumapit at inalalayan ang kanyang ina. Call the driver! We're going to the hospital! Now! Nataranta ang lahat. Si Jana naman, bagamat galit pa rin, ay napaatras sa pagkabigla. Si Evelina naman ay mabilis na tumulong. Tinulungan si Darius na buhatin ang ina nito. Habang nasa labas sila ng emergency room, tahimik lang si Evelina sa gilid. Nakaupo siya sa mahabang upuan, nakayuko at mahigpit na hawak ang kanyang bag. Sa loob ng kwarto, patuloy ang mga doktor sa pag-aasikaso kay Helen. Si Darius ay hindi mapakali. Naglakad-lakad ito sa hallway, hawak ang ulo, halatang puno ng pag-aalala. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Lawrence at mahina siyang kinausap. Anak, kami na muna dito. Pumunta ka na muna sa waiting area. Magpahinga ka sandali. Tumangulang si Evelina, kahit mabigat pa rin ang dibdib niya. Naglakad siya papunta sa waiting lounge at doon niya nakita si Jana. Nakatayo at halatang mainit pa rin ang ulo. Nang magkatinginan sila, napakunot ang noo ni Jana at agad siyang nilapitan. So ikaw pala talaga yung dahilan kung bakit nagkakagulo ang lahat. Malamig na bungad nito. Kung hindi ka lang sana sumulpot, maayos sana ang lahat. Pero hindi. Kailangan mo talagang mang-akit ng mayaman, ano? Hindi ko ginusto ang nangyari. Mahinang saad na Evelina. Hindi ko rin ginusto na mabuntis ka? Natatawang putol ni Jana. Kung gusto mong maging maayos ang lahat, umalis ka na lang. Huwag mo nang guluhin pa si Darius. You think he really loves you? He's just being responsible. You're just a mistake he's trying to fix. Parang tinusok ng matalim na karayom ang dibdib ni Evelina. Hindi siya agad nakasagot. Nakaramdam siya ng kirot, hindi lang sa mga salitang binitawan ni Jana, kundi sa katotohanang baka nga tama ang babae. Tahimik siyang napayuko. Mariing pinipigilan ang pagpatak ng luha. Kung yan ang gusto mo, aalis ako. Hindi na siya naghintay pa ng sagot. Mabilis siyang tumalikod. Halos tumakbo siya palabas ng ospital. Hindi niya man lang sinabihan si Darius. Basta't ang alam niya, kailangan niyang lumayo bago pa sa tuluyang masaktan. Maya-maya pa, nakita na lang niya ang sarili sa labas ng kanilang bahay. Evelina! Sigaw ni Evelyn. Agad na tumakbo papalapit at niyakap ang anak. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Hindi na nakasagot si Evelina. Nang marinig niya ang tinig ng kanyang ina, niyakap niya ito ng mahigpit at doon na siya tuluyang umiyak. Ma, ayoko na. Ang sakit-sakit na. Sinisisi niya ako sa lahat. Sabi niya umalis na lang daw po ako. Anak, huwag mong hayaan na durugin ka ng mga salitang yon. Hindi mo kasalanan kung nasaan ka ngayon. Ang mahalaga ligtas ka at may anak kang kailangan mong alagaan. Lumapit din si Lawrence. Marahan niyang hinaplos ang ulo ng anak. Huwag mong iyakan ng mga taong hindi ka kayang pahalagahan. Kung talagang mahal ka ng lalaking yon, hahanapin ka niya. Pero kung hindi, nandito naman kami ng mama mo para sa'yo. Lalong humagulgol si Evelina at yumakap ng mahigpit sa mga magulang niya. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Evelina. Namamaga pa rin ang kanyang mga mata sa kakaiyak kagabi. Pero pinilit pa rin niyang bumangon. Anak, gising ka na pala. Kumain ka na muna ha, kailangan mong magpalakas. Mahinang tumango naman si Evelina. Opo ma. Habang kumakain, ramdam niya pa rin ang bigat ng dibdib niya.
Paminsan-minsan, hinahaplos niya ang kanyang tiyan. Baby, sorry ha. Mama's just a little sad. Bulong niya pa sa sarili. Matapos kumain ay umakyat ulit siya sa kanyang kwarto. Napatingin siya sa pintuan ng kwarto nang marinig ang boses ng kanyang ina. Anak, may naghahanap sa'yo. Saad pa ng kanyang ina. Sino daw po? Tanong niya pero nginitian lang siya ng ginang. Pagkababa na Evelina mula sa hagdan, bitbit pa ang tasa ng tubig na iniinom niya tuwing umaga. Halos mabitawan niya yon sa gulat nang makita ang lalaking nakaupo sa kanilang sala. Si Darius. May hawak siyang bouquet ng bulaklak at sa tabi niya ay 2 paper bag na mga prutas at pagkain. Darius? Halos pabulong na tanong ni Evelina. Nanlalaki ang mga mata. Bakit? Bakit nandito ka? Evelina, please. Let me explain. Nilingon ni Evelina ang ina niyang si Evelyn na nooy nasa kusina. Nagkatinginan sila at marahang tumango ang ginang bilang hudyat na ayos lang. Tumabi ito sa veranda kung saan naroon si Lawrence upang bigyan ng espasyo ang dalawa. Kagabi pa kita hinahanap. Paglabas ko ng ospital, wala ka na. Sabi nung nakakita sa yung nurse, umalis ka daw. Hindi ako mapakali. Hindi ko kayang hayaan na gano'n na lang matapos ang lahat. Saad pa ng lalaki. Evelina, tungkol sa nangyari kahapon, I'm sorry. Hindi ko alam na ganun yung magiging reaksyon ng lahat. Si Mommy. Huminga siya ng malalim. Nawalan siya ng malay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sobrang excitement. Nataranta lang kaming lahat, pero stable na siya ngayon. At alam mo bang nahihiya silang pareho ni Daddy sa'yo? Napakunot ang noo ni Evelina sa kanyang narinig. Ha? Bakit naman sila mahihiya sa akin? Kasi tinuring ka nilang parang kasambahay. Paliwanag ni Darius. Akala nila isa ka sa mga staff sa bahay. At nang malaman nilang totoo, nahiya sila. Sinabi ko na sa kanilang lahat, Eve. Hindi nakaimik si Evelina sa mga nalaman. Nakatitig lang siya kay Darius. Parang ayaw maniwala sa mga naririnig sa lalaki. At tungkol kay Jana, she's gone. Pinaalis na namin siya. My parents finally realized na wala siyang lugar sa buhay ko. Wala siyang dapat ipaglaban. Kasi matagal ko nang pinili kung sino yung gusto kong makasama. Dagdag pa ni Darius. Hindi na mapigilan ni Evelina ang kanyang luha at tumulo na yon. Bakit mo ko hinanap, Darius? Ang gulo-gulo na. Baka mas lalo lang akong sisihin ng mga magulang mo. Huwag mong isipin yon. Hindi ka nila magagawang saktan o husgahan. In fact, gusto ka nilang makilala ulit. Bilang ikaw. Hindi bilang kung sino lang sa bahay. Pero natatakot ako, Darius. Ayokong madama yung anak ko sa gulo. Ayokong maranasan niya ang hirap. Walang gulo kung magkasama tayong dalawa. I already promised to myself last night na kapag nakita kita, hindi na kita hahayaang lumayo ulit. Seryosong saad pa ni Darius. Evelina, malambing niyang sabi, let me take care of you again. You and our baby. Please, umuwi ka na sa bahay. Napatingin si Evelina sa mga magulang niyang tahimik na nagmamasid mula sa veranda. Kita sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, marahan niyang inabot ang kamay ni Darius. Sige, handa na akong harapin ang lahat kasama ka. Ngumiti si Darius kay Evelina at niyakap ito. Ilang araw matapos bumalik si Evelina sa bahay ni Darius, dumating ang araw na hindi inaasahan. Ang pagbisita ng mga magulang ni Darius sa bahay ng kanyang mga magulang. Maagang kumatok sa gate si Darius, kasunod sina Helen at David na may dalang maraming pagkain, mga lutong bahay, prutas at ilang paboritong ulam na Evelina. Pagbukas ni Evelyn ng pinto, sandali itong natigilan nang makita ang mag-asawa. Magandang hapon po, ma'am, sir. Bati pa ni Evelyn. Hello, Evelyn. Sana hindi kami nakaabala. Dumalaw lang kami. Gusto naming personal na makilala kayo ni Lawrence at syempre, humingi ng paumanhin sa anak niyo. Agad namang lumabas si Lawrence. Nagulat din nang makita ang mag-asawa. Aba, mga Monteverde pala. Pasok kayo, huwag na kayong tumayo dyan. Pumasok sila sa bahay at agad namang inalok ni Evelyn ang inumin ng mga bisita. Hindi nagtagal, bumaba si Evelina. Halatang kinakabahan. Nasa likuran niya si Darius na nakangiti. Parang sinasabing, it's okay, I'm here. Evelina, tawag ni Helen sa kanya. Gusto sana naming humingi ng tawad sa nangyari nung nakaraan.
Hindi namin alam na ikaw pala yung babaeng sinasabi ni Darius. At higit sa lahat, ang ina ng magiging apo namin. Napayuko si Evelina, pero mabilis naman siyang hinawakan ni Helen sa kamay. Nagkamali kami ng paghusga, anak. Pasensya na kung nasaktan ka sa mga sinabit ginawa namin. Hindi mo deserve yun. Wala po yun, ma'am. Naiintindihan ko naman po. Hindi rin po madali yung nangyari sa lahat. Hindi mo na ako kailangan pang tawaging ma'am. Saad ni Helen sabay haplos sa buhok ng babae. Tawagin mo na lang akong Mommy Helen. Family na tayo, hindi ba? Napatingin si Evelina kay Darius na nakangiti. Halatang natutuwa sa ina. Yes, sagot niya. Thank you po, Mommy Helen. Samantala, nagkukwentuhan na rin sina David at Lauren sa veranda, habang si Evelyn at Helen ay abala sa kusina. Sabay silang naghain ng mga pagkain. Masaya ang kanilang usapan, parang matagal nang magkakilala. Ang bait pala ng anak niyo, saad ni Evelyn habang inaayos ang pinggan. Sobrang maalaga kay Evelina. Lagi niyang sinisigurado na nakakakain ng maayos at nakakapagpahinga yung anak ko. Napangiti si Helen sa kanyang narinig. Halatang proud sa anak. Kahit noong bata pa yang si Darius, ganun na siya. Medyo seryoso lang minsan, pero mabait yan sa mga taong mahal niya. Pagdating ng hapunan, sabay-sabay silang nagsalo-salo sa mesa. May adobong manok, sinigang na hipon, at lumpiang Shanghai na favorite ni Evelina. Ang sarap ng luto ni Evelyn, saad ni David habang kumakain. Matagal na naming hindi natitikman yung mga ganitong klaseng lutong bahay. Puro chef na kasi ang nasa manson. Nagtawanan sila at kahit si Evelina ay nakisabay na rin. Habang nilalagyan ni Darius ng juice si Evelina, mahina itong bumulong sa babae. See, I told you. Everything's getting better. Oo nga. Bulong niya pabalik. Siguro ito na talaga yung simula ng maayos na buhay natin, Darius. Ilang linggo ang lumipas matapos ang masayang pagsasalo ng dalawang pamilya. Simula noon naging payapa na at puno ng saya ang mga araw na Evelina sa piling ni Darius. Palagi itong nasa tabi niya sa check-ups, sa mga lakad, pati sa gabi bago sila matulog. Lagi niyang naririnig ang marahang bulong ni Darius. Thank you for staying, Evelina. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, mas lalo ring lumalalim ang pagmamahal ni Darius. Kaya isang gabi, naisip niyang ito na ang tamang panahon para ipakita kung gaano siya kaseryoso. Hindi lang bilang ama ng dinadala ni Evelina, kundi bilang lalaking handa siyang ipaglaban habang buhay. Pagbaba ni Evelina mula sa kwarto, nagulat siya nang mapansin na patay ang karamihan nilang ilaw. Darius? Tawag niya pero walang sumasagot. Pagbukas niya ang pinto sa veranda, napahinto siya. Mula sa hardin hanggang sa gazebo, may mga ilaw na kumikislap. Nakalinya sa daan ang mga pulang rosas. At sa gitna, may maliit na mesa na may kandila, pagkain at 2 baso ng juice. Darius? Muling tawag ni Evelina. You look beautiful tonight. Malambing na saad ng pamilyar na boses. Paglingon niya, naroon si Darius. May hawak na maliit na kahon sa kamay. Ngumiti siya at marahang lumapit sa babae. Anong ginagawa mo? Something I should have done a long time ago. Sagot pa ni Darius. Alam mo, Evelina, nung una kitang nakita, takot na takot ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat. Kung paano ko ipapakita sa'yo na gusto kong panindigan ang lahat. Pero habang lumilipas sa mga araw, habang nakikita kitang nag-a-adjust, lumalaban at nagmamahal nang walang hinihinging kapalit. Tumigil siya sa pagsasalita at dahan-dahang lumuhod. Naisip ko, ikaw na talaga. Ikaw na yung gusto kong makasama sa bawat pagising ko. Kapag nakakaramdam ako ng pagod at kapag nakakaranas ako ng tagumpay, hindi dahil sa may obligasyon ako sa'yo, kundi dahil mahal kita. Napahawak si Evelina sa kanyang dibdib habang umiiyak na nakatingin sa lalaki. Darius! Binuksan ni Darius ang kahon at doon ay kumislap ang isang diamond ring. Evelina, sabi ni Darius, will you marry me? Will you let me love you and our baby for the rest of my life? Oo, Darius, sagot niya. Oo, pumapayag ako. Tumayo si Darius at agad siyang niyakap. Sa sandaling yun, parang tumigil ang oras sa pagitan nilang dalawa. Nang gabing yun, dumating din ang mga magulang nila. Kasamang ilang malalapit na kaibigan. Lahat ay natuwa
nang marinig ang balita. Finally! Matagal na naming hinihintay ito. Saad pa ni Helen na halos maiyak sa tuwa. Ngumiti si Evelyn at hinawakan ng kamay ni Helen. Magiging isang pamilya na talaga tayo. Samantalang si Darius ay nakatingin lang kay Evelina na nakangiti habang hinahaplos ang tiyan nito. From now on, you'll never be alone again. Makalipas ang ilang linggo matapos ang proposal, naging abala na ang lahat sa paghahanda para sa kasal ni na Darius at Evelina. Tinulungan din sila ng kanilang mga magulang na mas excited pa kaysa sa kanila. 2 linggo bago ang kasal, habang abala si Evelina sa final fitting ng gown, bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan. Evelina? Agad na lumapit si Helen sa kanya. Ang lakas po ng pagsipa, Mommy. Hingal na saad na Evelina pero ilang segundo lang, bigla siyang napasigaw. Aray! Parang may kakaiba! Agad siyang dinala ni Darius sa ospital. Dok, she's only 35 weeks, sabi pa niya. Ngunit ngumiti ang doktor sa lalaki. Mr. Monteverde, mukhang excited lang po talaga yung mga babies niyo. We'll have to do an emergency delivery. Nanginginig si Evelina habang hinahawakan ng kamay ni Darius. Darius, sorry, baka ma-move yung kasal natin. Hinalikan ni Darius ang noo niya. Mas mahalaga kayo at ang mga anak natin. I'm willing to adjust everything just for you. Pagkatapos ng ilang oras, sa loob ng delivery room, narinig ang 3 magkakasunod na iyak. Congratulations, Mr. Monteverde! Sabi pa ng doktor. You have triplets, 2 boys and 1 girl. Naluha si Darius at napakapit sa kamay ni Evelina. You did so well, love. Ang tapang mo. Pagkalipas ng ilang minuto, inilapit sa kanya ang 3 maliliit na sanggol, isang baby boy na kamukha ni Darius, isang baby girl na may kahawig sa mga mata ni Evelina, at isa pang baby boy na tila kombinasyon nilang dalawa. Ngumiti si Evelina sa mga anak. Kahit ramdam pa rin ang pagod mula sa panganganak. Hello, my little angels. I think we should name them, sabi ni Darius. How about Evan, Ilyana, and Ethan? Naiiyak na umiti si Evelina sa kanya. Perfect. 5 linggo matapos manganak si Evelina, ginanap ang kasal ng 2. Lahat ay napatingin sa magandang bride na naglalakad patungong aisle. She's the most beautiful woman I've ever seen. Mahinang bulong ni Darius habang naiiyak na nakatingin sa kanyang mapapangasawa. Pagdating sa altar, inabot ni Lawrence ang kamay ng anak kay Darius. Ipinagkakatiwala ko na sa iyong anak ko. Ingatan mo siya, gaya ng pag-iingat namin sa kanya. Pangako po, sagot ni Darius sabay halik sa kamay ni Evelina. Nagsimula na rin ang seremonya ng kasal. Love is patient, love is kind, saad ng pare. Nakikinig ang lahat habang nagsasalita ang pare at sabay-sabay din silang naiyak nang marinig ang mga wedding vows ng 2 para sa isa't isa. With the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Mabilis na hinalikan ni Darius ang kanyang asawa. Nagpalakpakan ang lahat at sabay-sabay na nagliparan ng mga puting kalapate. So, Mrs. Monteverde, ready ka na bang maging asawa ko na 3 beses na ring napuyat sa pagpapalit ng diaper kagabi? Natawa si Evelina sa asawa. Kung ikaw naman yung asawa ko, kahit ilang diaper pa yan, okay lang. I love you. Saad ng lalaki. I love you too. Saad naman ng babae. At muling naglapat ang kanilang mga labi, kasabay ng hiyawan ng kanilang pamilya at mga malalapit na kaibigan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Evelina at ni Darius. Naway kayo po ay kinilig, napaibig, at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Zen.